So, ang atin pong pag-aaralan ay patungkol po dito sa ating napakadakila at napakabuting our Good Shepherd. Amen. The Good Shepherd. Kilala po ba natin siya? Amen. So, kung di pa natin siya kilala, magpapakilala po siya ngayon. Amen po ba? So, the good, Jesus is our Good Shepherd. Amen. And we need to understand, mga kapatid, kung sino nga po ang tagapangalaga sa atin. Simula po, nung tayo po ay pinanganak. Amen po ba? Tagapangalaga sa atin ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ang kanyang pag-aalaga sa atin ay never ending po yan. Hindi po yan napapagod na unlike sa atin. Kapag nag-aalaga tayo ng mga bata, napapagod tayo, diba? Sumusurrender tayo. Pero ang Panginoong Hesus, sa kanyang pag-aalaga, mga kapatid, ay never ending po yan. Hanggang sa dulo po yan, pinaglalaban po tayo. Amen. So, kilalanin po natin kung sino nga po siya na pinanampalatayaan po natin. Amen. Baka kasi kung mas familiar tayo sa kanya, baka mas iigtingan pa natin ang ating kapit sa ating Panginoon. Kung nakikilala natin siya ng lubusan, baka mas ilaan pa natin ang ating buhay na maglingkod po sa Kanya. Panghabang buhay until our last breath. Amen po ba? Pamilyar tayo dapat sa nature and character ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kahit yung kaibigan mo, kahit dikit ka sa kaibigan mo, hindi mo pa siya lubos na kilala. Tama po ba? Pero as the days go on, na patuloy mo siyang nakakasama, nalalaman mo na kung ano yung favorite color niya. Tama po ba? Amen. At ganun po ang ating Panginoon. Kailangan everyday natin siya kinikilala hanggang makilala po natin siya ng lubusan. Amen? At mapaglingkuran din po natin siya faithfully in our life hanggang sa huli ng ating buhay. Amen? We are glad dahil buhay pa tayo ngayon. Diba? It's another miracle, another new day. Amen. Amen. Hallelujah. So in John chapter 10 verse 14, basahin ko na rin po hanggang verse 18. Ang sabi po dito, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Amen. The reason why Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Verse 18, no one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up. This command I received from my Father. Amen. So, purihin po ang Diyos sa kanyang salita. So, Jesus Christ, amen, was presented as our good shepherd. Amen? Agree kayo? Amen. Amen. Praise God. So, alamin nga po natin kung ano po yung background ng shepherd. Okay? Ano ba yung shepherd? Ito yung pastol. Okay, so pag-aralan nga muna natin before ituloy-tuloy natin yung pagbabasa or pag-aaral po natin, pakikinig po natin. Alamin po natin muna ang background po ng isang shepherd or pastol. Amen. Hallelujah, yung tagapangalaga ng tupa. Okay, ang pagpapastol nga po talaga ay hindi naman po madali. Tama po ba? May sacrifice po ang pagpapastol. Amen? Kailangan matapang ka, kailangan matyaga ka sa araw at gabi. Amen. Magdamag, maghapon. Amen. Na binabantayan mo yung alaga mong tupa. Yung alaga mo. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. Sino na pong nakaranas na magpastol? Ng kahit anong animals. Diba? Amen. Amen. Dito sa Hong Kong, pastol ng aso. Tama po ba? Amen. Pero ang pag-aaralan po natin ay sheep or flax or yung tupa. Okay, ito kasi yung represent ng Panginoong Hesus sa atin ay para tayong mga tupa. Para tayong mga flax. Amen. Hallelujah. Amen. So kung walang mag-aalaga sa mga tupa, ano mangyayari sa kanila? Watak-watak. Amen po ba? Magkakanya-kanya sila ng kung saan-saan. Maaaring sila po ay mamatay.
Dahil walang nag-aalaga sa kanila. Amen? Dahil alam po natin na ang sheep, ang tupa, tends to wander around. Kung saan-saan po yan pumupunta, maggagala. Amen? Praise God. Kung saan-saan siya gustong pumunta. Kaya yung shepherd, siya po yung magdadirect sa kung saan tamang lugar niya dadalhin ang shepherd na ito. Amen. And most area sa mga tupa ay panganib po yan. Amen. Kung walang pastor, baka nakawin, baka patayin, diba? O katayin, diba? Maraming nag-a-after doon po sa skin ng tupa, yung balahibo niya, kasi po pwede nilang ibenta yon. Amen. So baka ganun ang mangyayari sa mga tupa kung wala pong magbabantay sa kanila. Amen. Praise God. So inaakay nila sa lilim kapag mainit at kapag maulan. Siyempre, di naman niya pababayaan yon. Amen po ba? So they are nurtured by the shepherd. They cares a lot for these flocks, for these sheep. Amen. Siyempre, kailangan din nilang kumain, kailangan nilang uminom, baka may multivitamins pa yan, diba? May food supplements pa yan, kaya, amen? Amen. Kaya, they guide the sheep into the proper place. Sa kulungan siya dapat. Hindi kulungan ng kung ano-ano. Amen? Praise God. Tinitiyak po ng shepherd na yan na maipasok niya ang mga tupa sa kulungan. And that shepherd, they make sure na hindi mababawasan ang tupa. Diba? Kailangan kung ilan yung tupa sa kulungan, yun pa rin ang bilang ng tupa na ipapasok niya. Hindi nababawasan yon. Amen. Kailangan din dumadami. It multiplies the flock. Amen. Nagpaparami dapat ng mga anak. Wala naman siguro may gusto na mag-alaga na hindi nanganganak. Diba? Kahit yung baboy, diba, binabantayan mo, kapag isa lang yung pinanak, nagko-complain pa tayo. Diba? Kailangan marami yung anak. Yes. Amen? At walang may gusto po na nag-aalaga po tayo na hindi dumadami. All we want is multiplication. Yes. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. So dito po sa ating verse, ipinahayag po ng ating Panginoong Jesus na siya po ang dakila at mabuti nating pastor. Amen. Ang ating Panginoong Jesus na nagbuhos ng kanyang buhay para tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Life after death. May buhay pa tayo. Amen. After death. Eternally. Amen. Amen. At mabigyan tayo ng buhay na kalugod-lugod, kaaya-aya. At dito pa lang po sa lupa, mararanasan natin, kailangan maranasan natin ang buhay na ito, yung kalugod-lugod, yung buhay na ipinangako ng Panginoon na sagana, hindi salat. Amen. Kaya nga na parito, bilang pastor para alagaan tayo. We are surrounded with so much blessings. Amen. Amen. Hallelujah. Kung tayo nga lang ay mananahan patuloy sa presensya ng Panginoong Diyos at nakatuon po yung paningin natin sa Kanya. Amen? Alam niyo yung sheep? Iisang direction po yan. Amen? Amen. Kaya pag inakay, madali lang akayin. Yes. Iisang direction yan. At they really follow yung umaakay sa Kanya. Amen. Sa kanila. Amen. Hallelujah. At ituon po natin yung pananampalataya natin ng lubos sa Panginoon at masubukan nating ipagkatiwala na rin sa Kanya ang lahat. Purihin ng Diyos. Amen? For we believe and we know na siya po ang pumuprotekta. Ang ating pastor na to, ang ating Panginoong Jesus na ito, ang pumuprotekta sa atin from those evil one. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang kumakalaban para sa atin kapag mayroon tayong kalaban. Amen? Amen. Katulad ng mga tupa. Kapag mayroon silang kalaban na wolf, tiger man yan, lion man yan, maging ahas yan. Amen? May kalaban tayo, kapatid. Yes. May kalaban tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Handa na ba ang espiritu nating lumaban?
Amen? Amen. Hallelujah. May panganib po na nakaabang sa buhay po natin. There are many disasters around the world now. And we are not really safe living in this earth. We are only secured in the presence of God. To where we belong. Yes. Amen? Amen. Ang danger po is all around. Alam po natin yan. This world are full of wickedness. Amen po ba? Amen. And this world is going to get worse and worse and worse as the days goes by. Amen. As the end times is approaching. So masama. Narinig niyo na bang bumubuti? Bumubuti tayo. Kasi tayo ay patuloy na namumuhog, nadidevelop. Yes. Personally, individually, dapat bumubuti tayo. Amen. Sumasagana tayo. But in this world, marami na po talaga as in. Amen. Sumasama na po ang mundo, maging ang mga tao nagiging halimaw na. Tama? Kayang-kaya na nilang pumatayin, just parang chicken lang yung pinapatay nila. Amen. And there are so many news about that. Criminal over the world. Hindi lang po sa Pilipinas. And we are exempted sa gawa ng makamundo. Yes. Because meron na po tayong tagapangalaga. Amen. Meron umaakay sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Dapat po, amen, nalalaman po natin kung sino nga ang ating sinusundan na Diyos, na Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Na lalo yung paigtingin pa natin yung kapit natin, yung relasyon natin sa Kanya. Kung nung last year, medyo mababaw-babaw pa lang yung pakikipagtipan natin, yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. This year, gawin na po natin, isuk po natin, ibabad po natin yung ating sarili sa presensya ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen. At dapat pamilyar tayo kung sino ang salarin sa mga nangyayari sa mundo. Pamilyar po tayo. Huwag po natin isisi kay God. Amen? Amen. Huwag natin isisi yung katabi mo. Amen. Walang kasalanan yung katabi natin. Although, nangyayari yung sisihan. Kasi naman. Amen. Ang gagawin po natin, lesson learned. Amen. But in fact, ano man po yung nangyayari dito sa mundong ito, pamilyar tayo kung sino po ang may pakana dito. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus in John chapter 10 verse 10, Satan came to steal, kill, and destroy. Siya po ay naparito para tayo po ay nakawan, patayin. Amen. Pagnakawan. Hallelujah. Amen. But thank God, dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo para tayo po ay sagipin. Dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo as our good and true shepherd. Amen. Purihin po ang Diyos. May alam po ba kayong character in the Bible na natagurian pong dakilang pastol, mahusay na pastol? Amen? In the Old Testament po, historically, si King David po ang tinaguri ang the great shepherd boy who defeated Goliath and become a king of Israel. Amen? Nabasa niyo po ba yung istorya ni King David? Kung paano po siya naging hari? Amen? Siya po ay dakilang pastol. Amen? Maliit po siyang bata, maliit po siya, pero nung kinalaban niya si Goliath, talong-talo si Goliath. Ang taas ni Goliath. Amen po ba? Bakit? Although Goliath comes with spear, arrow, whatever, patalim na meron sila, King David comes in the name of the Lord. Amen. At alam niya kung paano magpastol. Kaya alam niya kung anong laban meron siya on that day. Amen. Hallelujah. So, inihalin tulad ng Panginoong Heso Kristo na siya po ang pastol at siya lang ang the good shepherd. Amen. In the New Testament, siya lang po ang kinikilalang the good shepherd. Amen. When it comes to the New Testament, Jesus is referred to as that one shepherd.
Amen. Hallelujah. Jesus is presenting Himself na siya po yung mabuti nating pastor. And we are His flocks. Tayo po yung mga tupa. Hindi ka kambing. Sabihin mo sa sarili mo, tupa ako. Lupa ako. Panindigan natin yan, natupa po tayo. Amen? Remember, pagdating ng panahon, Jesus will separate His flocks and separate the goat. Amen? O, saan ka doon? Kanan o kaliwa? It is only us to know kung nasaan tayo. Amen? Kambing kaya ako? Goat kaya ako? Tupa kaya ako? Tupa tayo. Amen? We are God's flocks. And He is our shepherd. Hallelujah. So Jesus Christ lays His life for us. Ito po yung sinasabi niya dito na He laid down His life for His flock. Amen. Inaalay po niya yung kanyang buhay. Amen. Kapalit po ng seguridad natin. Kapalit po ng kaligtasan po natin. Amen. Hallelujah. At ang motibo ng ating Panginoong Hesukristo, why He lays up His life for us, why He gave up His life for us, ang motibo po niya is because of His love. Dahil mahal tayo ng Panginoon at ayaw po niyang mapahamak tayo sa impyerno. Amen. Gusto niya tayo yung inaalagaan niyang mga tupa na nasa iisang kulungan lang. Yes. Amen. Amen. So dahil mahal po tayo ng Panginoon, amen, bawat isa sa atin ay precious sa paningin ng ating Panginoon. Yes. Amen. Not because we have sinned against God, but andito na ang pastor natin. Bumalik lang po tayo. Surrender to God everything and acknowledge that He is our great shepherd. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo ang mga naligaw noon, mga kapatid. Yes. Amen. Natagpuan ka na. Natagpuan na po tayo. Amen. Hello, mga natagpuan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nahanap ka na, kapatid. Kaya huwag ka nang mawala pa. Yes. Huwag ka nang umayaw pa. Huwag ka nang mag-urong sulong. Amen. Go forward. Straight forward. Yes. Amen. Na habang nag-uunahan ang mga paa mo to go forward, anak ako ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, may karapatan ako Yes. na anak ng Diyos. Ako ay kinilala ng aking pastol na ako ay tupa niya. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Kaya huwag na po tayong maligaw pa. Amen. Amen. Dahil hinahanap po tayo. Amen. In that paghahanap ng ating Panginoon, tayo actually yung nawalang tupa. Amen. Kaya sa ating pagkikipag-relationship kay Lord, huwag na po tayong mawala sa church. Amen. Huwag na po tayong mawala sa church. Amen. Amen. To where we belong. Yes. I found where I belong. Yes. Amen. Praise God. Huwag tayong punta dito, punta doon. Di ba? May ibang Sunday pa doon na lang ako umaten. Panindigan na po natin, mga kapatid, na tayo ay church goer. Amen. Amen. Huwag po tayong magsawa at gamitin po natin ang lahat ng pagkakataon po nating maglingkod sa Panginoon natin. Amen? Praise God. Huwag po natin sayangin yung bawat pagkakataon at bawat buhay na ibinibigay ng ating Panginoon every day. Amen? Sinusustain ang breath natin para huminga. Amen? Para matahak po natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Napaka-importante po tayo sa paningin ng Diyos. Ayaw niyang mawalay sa paningin niya sa atin. Kaya ganun din ang gagawin natin sa Kanya. Amen. Remember in the parable of the lost sheep, there are 100 sheep. Amen. And one goes missing. At hinanap po ng shepherd ang isang nawawala. Mantakin mo, iniwan po niya ang 99 sheep para lang po hanapin yung kaisa-isa. Amen. Pag sa tao, ang standard ng tao, priority, majority.
O di bali, iisa lang naman siya, marami tayo. Tayo na. Huwag na natin siyang antayin. Ganun ang tao eh. But let's say, may picnic kayo, 10. Naiwan yung isa na huli, nagpapahantay. Eh, ang dami-dami natin, oh. Priority, majority. Tara na, iwanan na natin siya. Pero ang ating Panginoong Jesus, anong ginawa niya? Iniwan niya yung 99 sheep. Why? Bakit niya iniwan yung 99 sheep? Jesus Christ, sigurado po siya na yung mga 99 ay hearer Yes. and doer. Yes. Hindi nagagala ang mga yon, takot na silang lumabas dahil wala silang tagapag-alaga. Amen? Kaya hinanap po niya. So sa tingin po natin, nahanap yung hinanap ng Panginoong Hesukristo na isang tupa. Amen. Nahanap po ba? Yes. Amen. Amen! Ikaw yan, kapatid, at ako yon, kapatid. Tayo na naririto yung naligaw at nahanap na muli. Nanumbalik muli sa presensya ng Panginoon. Praise God! And sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ngayon ang natagpo ang nawawalang tupa, mga kapatid. At kasama na po tayo ngayon doon sa mission ng paghahanap ng nawawala pang tupa. Amen. Amen. Kasama po tayo doon sa mission ng Panginoon na maghanap doon sa mga nawawala nating kapatid. Yes. Amen. Diba? O kaya yung mga umayaw nating mga kapatid. Mission nating akayin mo lang sila doon o dito. At sabi po in John chapter 10 verse 16, meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Hallelujah! Praise God! Itong mga wala pa sa kulungan, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoong Jesus, malamang si kapatid yan. Malamang si friend. Malamang si kapitbahay, si kapamilya. Malamang yan si amo. Amen. At tayo, katulad ng sinasabi ng Panginoon dito, na kailangan din niyang ipasok doon sa isang kulungan para maging isa na lang ang pastor. Amen. Kasi maraming pastor ngayon na peke. Baka mapunta sila doon sa peking pastor. Amen? Hallelujah. Praise God. So, kailangan maakay ng Panginoong Hesukristo ang mga nawawala pang mga tupa. Amen? At kasama po tayo doon sa pag-aakay muli ng mga nawalang tupa. Amen. At saka yung sa mga wala pa sa kulungan. Amen. Marami pa pong mga tao na kailangan pong maakay, those people who come to faith in Jesus Christ. Yung kailangan manampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kailangan mailagay sila o maipasok sila, amen, sa tamang kulungan. Amen. Kabahagi po tayo dito. Amen. Amen. Umamin kayo. Yes. Kabahagi po ba tayo? Amen. Amen. Para dito sa hanapin natin yung mga kapatid po nating nawawala. Amen. Lahat po tayo, kapatid. Amen. Kapatid kay Kristo Jesus, go for that mission. Amen. Amen. Kaya nga humahayo tayo. We are really trying itong sinasabi ng Panginoong mag-akay tayo ng kaluluwa. Lalo na po yung talagang wala pa, nagwawala sa labas. Amen. At nasubukan naman natin kung paano mag-akay, mag-introduce, or paano magbahagi ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yun pa lang sabi na natin, hindi madali, nahihiya ako. Diba? Pero inaalalayan po tayo ng Panginoon. Inaalalayan po tayo napakabuting pastor po natin. Amen. Amen? Yes. At itinuturo sa atin kung sino ang mga yun. Hear your heart. Sino po ba ang mga pwede kong bahagian
ng kaligtasan, Panginoon. Na kailangan maipahayag sa Kanya ang totoong pastor, ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Ang mission po natin, na lagi po nating isinisigaw mga kapatid, is to seek and save the lost. Seek is an action. Amen. Amen. Seek is a word and action. Action word. Seek. Kaya gumalaw tayo. Amen po ba? Amen. Suungin po natin yung mga bagay na katakot-takot ng lugar, pero nandun pala sila. Amen. Kasama po natin ang Panginoon. And the Holy Spirit will lead us through. Amen. Para magkaroon po tayo ng courage and confidence na gawin yung pinapagawa po ng ating Panginoon. And for sure, mga kapatid, na kung paano tayo inaalagaan ng Panginoon, ganun din po ang nais niyang pangangalaga natin sa ating mga disipulo. Amen. Amen. Kasi nga, gusto natin gayahin ang Panginoon. Amen po ba? So, ganun din ang gusto niyang pangangalaga sa kanila. Sa bawat disciple po natin, pangalagaan po natin sila. Sila po yung ibinigay ng Panginoon sa ating mga kamay na kailangan po nating matutukan. Amen? Amen. Kaya huwag din po tayong magsawa, mga kapatid, na mag-follow up kahit sin na lang tayo. Sin na lang sila sa atin. Amen? Hanggang sin. At least nakita niyan, di ba? At huwag po tayo magsawa, mga kapatid, na magbahagi ng kabutihan ng Panginoon sa atin. At least nabasa niya. Amen. Diba? Kaya nga sin nakita na niya eh. Amen? Amen. Praise God. At ipanalangin po natin sila. There's such a great power in prayer. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon, lalo na anak na ng Panginoon yung hinahanap din natin. Yes. Sa Kanya yun, no one can pluck them out away from my hands. Kahit lumayas sila panandali ang layas, ibabalik at ibabalik ng Panginoon ang mga yon. Kaya huwag tayong malungkot yung mga nawala na dito, mga kapatid, na alam natin na sila ay nagwawala muli sa labas. Babalik din yan. Yes. Amen. Babalik yan ni Lord. Amen. Amen. Pinaparanas lang ni Lord yung buhay nila doon. Remember, yung prodigal son, Yes. naglayas sa kingdom ng kanyang ama. Amen? O, kung sino pa yung hindi ba nakakaalam sa prodigal son? Mantakin mo, kinuha na niya lahat ng kanyang ari-arian ng para sa kanya. Binigay din ng kanyang ama. At naglayas siya. And, hindi naman natin pinapanalangin na sana maranasan din na yan katulad ng naranasan ni prodigal son, di ba? Pero, nung naranasan na ni prodigal son, tayo yon. Naranasan na natin yung hirap, kung ano-ano na lang. Yes. Diba? Bumalik siya sa kanyang ama. Amen. At sa kanyang pagbabalik, dahil he knows his father very well, hindi siya nahiya na bumalik eh. Yes. Sabi nung, sabi ng ating verse, they know me. I know them and they know me. So kapag kilala po natin ang ating Diyos, hindi po tayo mahihiyang bumalik kay God. Amen. Dahil katulad dito sa istorya ng prodigal son, nung bumalik ang son na ito, tanaw pa lang doon sa tuktok ng kanyang anak, ang ating ama na, ang kanyang father na, ang patakbong lumapit dito sa prodigal son at Leah. And to that story, nagparty po siya as welcoming to that prodigal son. Yes. Amen. And ibinalik po niya lahat ng mga nawala. Ibinalik niya yung robe, yung sandalyas, lahat ay ibinalik sa kanya. Ganun po tayo. Kapag nanunumbalik tayo, lahat ay ibabalik ng Panginoon. Doble pa. Amen. Amen. Kaya yung mga nawala, babalik yon, madodoble pa yon. Yes. Sa kanila. Yung pagbalik niya, yung iisa siyang lumayas, pagbalik niya, doble-doble na yung dara niya dito. Amen. Amen. Kasi mayroon siyang good testimony na kung paano niya naranasan yung buhay sa labas at yung buhay dito sa loob. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, ang pinaka-heart ng ating Panginoon, tulad ng sinasabi nga niya, we keep on inviting. Invite pa more. Amen? Because the greatest
joy of heaven is soul winning. Amen. Amen. Di ba kapag may nanumbalik, sabi nga natin palagi that millions of angels are rejoicing over that one soul coming in the presence of God. Amen. So when we win souls, it rejoices the heart of God. Amen. Amen. Hallelujah. Alam po ng Panginoon kung sino po yung napakarami ng dinala. Yes. Amen. Amen. Palampakan nga po natin ang ating sarili. Alam po niya kung sino yung napakaraming hinikayat na nandito sa tabi niya ngayon, kasama niya. Akin niya yung mga anak niya. Amen. Amen. Every church service, akin niya lahat yung kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi ganun ang gusto ng Panginoong pangangalaga sa mga pinagkatiwalang kaluluwa sa atin. Amen. At 100% po mga kapatid, hindi mintis, nakilalang-kilala na po tayo ng ating Panginoon. Amen. Sa tinig, sa lahat, tayo po ay nakikilala ng Panginoon. Kaya naman po tayo ay pinili. Tayo po ay inabot. Tayo po ay binago ng Panginoon upang magpasakop po tayo sa authority ng Panginoon. Amen. Huwag po nating dayain ang ating sarili, mga kapatid, na sapat na yung ginagawa natin. Eto, okay na yun. Okay na to. At least nag-church ako. Diba? At least nag-devotion ako. Amen. Hindi natin pwedeng dayain ang ating sarili na baka iniisip natin na ang ating mga ginagawa ay kalugod-lugod. Sapat na para maluwalhati natin ang Panginoon. It's only us who can judge our heart also. But the greatest judge natin ay ang Panginoon. Tapin nyo nga yung puso nyo, baka nalalaglag na. Delikado pag mapunta yan sa bituka. Amen? Hallelujah. Praise God. So, hindi na po sapat yung andito lang tayo. Kumilos rin tayo. Amen? Hallelujah. O baka naman kasi yung mga ginagawa natin, minsan, kaya hindi na tayo effective, ay dahil sa pansarili lang nating kapakanan na. Amen? Yung walang pakialamang system. Amen. Sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 21 and 23, nakakakilabot po ito, nang sabi ng Panginoon, on that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then, will I declare, itong sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Biruin mo, hindi pala sapat yung mga ginawa nila. Bakit? Hallelujah. Kaya habang hindi pa huli ang mga araw po natin, patuloy tayong magpabago sa ating Panginoon. Tapitin mo ang sarili mo. Umayos ka. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I know my sheep and they know me. At bakit sinabi ng Panginoon sa kanila dito sa ating verse, I never knew you. Sila yung mga gumawa ng mga himala din. Yung nag-cast out demons. Amen? Bakit? Because in their own ways, ginawa po nila yun para sa kanilang pansariling kapakanan. And, isa pa, wala po silang intimate relationship sa Panginoon. Walang maigting na pakikipagtipan doon sa ating Panginoon. So, bilang pagpapasakop sa Panginoon, we must personally and individually accept the Lord's invitation. Amen? Amen. Accept po natin yung invitation na siya po yung mamumuno na sa ating buhay. Na siya na po yung mamamahala sa ating buhay. Amen? Ipagkatiwala na po natin sa Kanya. Ibig sabihin po na siya na po ang masunod sa lahat ng ating tahakin dito sa mundo. Wala na po tayong karapatan. Ang karapatan po natin, idulog sa Kanya. Amen? Yun lang po, say it out. At i-figure out ni God kung ano yung the best for us. Yes.
Amen. Paano tayo inire-recognize ng Panginoong Jesus bilang sa Kanya? Amen. Paano? Bakit sinabi niya, they know me and I know them? Amen. By following Jesus Christ. Kapag sinusunod na po natin ang Panginoon, we follow Him. Amen. Pinapagawa ng ating Panginoon, gawin natin. Sumunod, yun ang gusto niya, sumunod tayo. Kahit na sa pag-church, minsan di natin masunod. Amen. Nakalagay na nga doon, we should honor the Sabbath day. Minsan wala pa. Di bali, may reason naman ako. Valid yun, di ba? Minsan ganun na lang tayo. Awatable na kay God yun. Amen. Minsan ganun ang reason natin. Amen. Hallelujah. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mag-multiply in every aspects of our life, in every areas ng buhay po natin. Even our physical, mag-multiply. Dapat paganda ng paganda. Hello, kahit tumatanda. Amen. Payaman ng payaman. Amen. Amen. Huwag yung sa bata, mayaman, tumatanda, pobre na. Hindi ganon. Dapat sa bata, kahit salat, yung mayaman. Lalo na kapag nasa atin na si Kristo Jesus. Amen po ba? At nagihikayat patuloy tayo, mag-multiply din tayo ng kaluluwa. Amen. Amen. Yun yung reward na tinitingnan ng Panginoon. Yun yung i-reward sa atin. Amen. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, I know them and they know me. Here's a simple testing. Kung nakikilala nga natin ang ating mabuting pastor. Testing to. Amen. Hallelujah. May palatandaan po tayo na siya yun. Amen po ba? Tinig pa lang, di ba? Dinig na natin. Siya na nga yun. Yun na nga ang pastor natin. Amen. Kailangan pamilyar tayo yung totoong nature at character ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kahit nakapiring yung mga mata natin. Oh, ang Panginoong Jesus yun. Ang Diyos yun. Why? Pamilyar ka sa boses ng Panginoon. Pamilyar ka sa salita ng Panginoon. Di ba? Kapag may pinapahayag sa inyo na salita na parang hindi mo naman nabasa sa Biblia, hindi ka uma-agree. Kasi pamilyar ka doon sa mga salita ng Panginoon. Kaya nag-a-agree ka. Nag-a-agree tayo. Kaya mahalaga po, i-check your Bible. Every time we check our Bible. Amen. Hallelujah. Praise God. Baka kasi, tayo po ay malinlang sa mga peking pastor. Diba? Maraming gumagaya, may mga voice changer na nga eh. Diba? Ginagaya si Doc Atoy, siya daw yun. Ginagaya si kung sino-sinong pastor, ginagaya, siya daw yun. Diba? Ganun din. Ganun na ang gawa ng kaaway para linlangin ang mga tupa. Amen? Kaya mahalaga po na palalim tayo ng palalim dito sa ating relasyon sa ating Panginoon para hindi na po tayo maligaw pa. Amen? Nowadays, marami na pong lumilitaw ng mga katuruan na hindi po base sa salita ng Panginoon. Marami na po. We should become suspicious, mga kapatid, of any doctrines or any churches or any type of Christianity na hindi po itinuturo ang bagong kapanganakan through faith in Jesus. Magtaka ka na, bakit hindi ipinapahayag yung bagong kapanganakan? Na may panganak ka muli. Once you repented, you are called born again. Amen? Amen. That the Spirit of Jesus is already residing in us. That the same Spirit who resurrected Jesus is the same Spirit na nasa atin. Amen. Amen. Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12. Marami po tayong mga verse. Kaya kailangan magtala po tayo. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa mundong ito na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala. Walang ibinigay na pangalan, kundi in the name of Jesus. Amen. Only Jesus Christ. At sabi nga sa Romans chapter 10 verse 13, at maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya tawagin po natin ang ating Panginoong Jesus. Bigkasin po natin Jesus Christ. Siya po yung ipinanganak, born to be man,
pero hindi po siya nagkasala. Amen. Huwag po tayong maging ignorante about sa gospel ng Panginoong Jesus. Dahil ito na po yung natitirang winning natin at the end, in the last age, in the last time. Pangalan na lang ng ating Panginoon ang pwede nating tawagin. Yes. Amen. Amen. Kung hindi pa natin labis na kilala ang Panginoong Hesukristo, paano din po natin siya ngayon ipapakilala sa ating mga hahayuan? Paano natin ipapakilala na siya po yung Good Shepherd? Na siya po yung daan? Kung hindi natin lubos na kilala ang ating Panginoon. Katulad po ng mga endorser ng produkto, ganito po yan. Ang endorser ng produkto, kailangan sila mismo nakasubok doon sa product. Yes. Tama po ba? Maranasan nila yung effectiveness, yung kalidad ng produktong iyan upang yung endorser na yan, confident niya ipahayag yung produkto. Kasi subok na niya di ba? Alam na niya yung product na i-endorse niya, i-promote niya. Amen? Hallelujah. So, minsan, nagbibigay din po sila ng sample sa mga customers. Bakit may sample? Diba? Patunay na totoo nga yung ibinibigay. Para maranasan din, masubukan din itong mga customers na gamitin muna itong sample. Amen. At once na nagamit na nila, anong mangyayari? Totoo nga. Yun yung nasa isip, totoo nga pala ito. So, they will try na bilhin yung produkto. They will believe yung endorser na yan, na yun nga, yun talaga. Amen. So, ganun po yun. Mayroon po silang assurance na magtiwala doon sa produkto na ini-endorse po. Amen. At kung ito yung lagi nilang ginagamit, like for example, perfume, napakalayo pa lang, amoy mo, di ba? Alam mo, Salvatore yun, di ba? Alam mo, Arden Elizabeth, yun, yung mga pabango. Kasi familiar ka na amoy pa lang. Amen. So, kung well-known ka na dun sa product na to, nasubok mo na, hindi ka na, kumbaga, malin lang pa kung mayroon silang i-offer na peke. Diba? You can never be deceived na kasi alam mo yung hawak mong produkto, hindi yun yung totoong product na nabili mo noon. At aware ka na. Amen? Alam mo na kung ano yung hihindian mo. Katulad din po sa atin. Alam natin kung ano yung mga itinuturo nilang kapikehang mga salita ng Panginoon. We will never get deceived because we know. Pamilyar tayo sa tinig ng Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, baka naman, hindi tayo pamilyar, diba? Mali po yung masundan nating pintuan. Maakay tayo sa maling kulungan. Amen? Ang sabi po sa John chapter 10 verse 27 and 28, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. Verse 28, And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Siguridad po tayo sa mga kamay ng Panginoon. Amen. Ang Panginoong Jesus po ang tangi nating maaasahan sa mga panahon na ito. Siya na po yung mapagkakatiwalaan po natin na handang sumagip po sa atin. Amen. Tumulong sa ating mga kahinaan, mga kapatid. Palaging nandyan po upang tayo po ay bantayan. Pagkaloob ang anumang pong pangangailangan po natin. Hindi tayo nagkukulang. Siya ang dakilang manggagamot kung tayo po ay nangangailangan ng kagalingan. Amen. Sa sakit at karamdaman, tinapos na po ng ating pastor yun. Kaya nga nasabi natin Good Shepherd. Kasi hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan. Amen. Ipinangako at diniklara ng Panginoon, He will never leave us. He will never forsake us. Amen. Balikan po natin yung verse natin in John chapter 10 verse 11. Ang sabi po dito, Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay. Amen. Para sa kanyang mga tupa. Verse 12, Hindi siya katulad ng bayaring pastol ng mga tupa sapagkat
Amen. Ang ganitong tagapagbantay at tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita po ng asong lobo. At sabi dito, sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkawatak-watak ang mga tupa. So kapag sinasalakay tayo, amen, magkakawatak-watak tayo. Bakit? Kasi yung sinusundan natin, walang pakialam, walang concern. Antichrist. Amen? Sa sarili na lang niya ang kaya niyang iligtas kung sakali. Kahit iligtas niya ang sarili niya, kung siya ay peke, mapupunta po yan sa impyerno. Amen? Hallelujah. So, hindi tayo inabandona ng ating Panginoon, mga kapatid. Kundi, kinupkup po tayo at inilagay po tayo sa tamang kalalagyan. Amen? Our Lord Jesus Christ is our all in all. Sapat na. A personal God na nagligtas sa atin. Amen. Sabi nga po ng Panginoon, I lay my life for my sheep. Amen. At sabi ko nga kanina, ang tanging motibo ng Panginoon behind Jesus Christ giving up His life is love. Amen. Hallelujah. And that's why the Father gave the Son. That's why the Son gave His life, because gusto po niyang matahak po natin yung saganang buhay. Yes. Amen. Yes. Parang hindi kayo masaya. Saganang buhay. Yes. Dapat excited. Masagana ka na, kapatid. Punong-puno. Nag-o-over pa. Kaya nga nag-o-over para dumalo yung pagpapala sa iba. Amen. Hallelujah. Matahak po natin yung buhay na sagana. Siya po ang nagpalaya sa atin from this wicked world. Bakit nandito pa ako sa mundo? Diba? Kung wicked world. Di ba siparit na tayo eh? Siniparit na tayo sa mundong ito. Amen? Yes. And God conquers the world na. He gave us that victory through Christ Jesus. Amen? There is no enemy na, mga kapatid, who can destroy us. Amen. Wala nang kalaban na pwedeng tumilag sa atin. Amen? Because Jesus is fighting for us. Amen. Amen? We have nothing to fear. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Sabi nga po sa Psalms 23, verse 4. Amen? Hindi na tayo matatakot, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga pananakot ng taning na yan, ng demonyo na yan. Dahil hindi tayo kukulangin ng anumang bagay. Dahil ang ating pastol ay sagana. Amen. Amen? God will provide. Believe. Yes. By faith. God will provide for our daily needs. He will sustain us in every day. Amen. Maging kalakasan po natin, mga kapatid, God will provide. Amen. Ang sabi po sa Psalms 23. Amen. From 1. Ang Panginoon ang aking pastol. Ideklara po natin ito na ang Panginoon lamang po ang ating pastol. Wala nang iba. Amen. Amen. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Praise God. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Hallelujah. Praise God. Ma-develop nawa, mga kapatid, yung relationship natin, yung intimate relationship po natin more sa ating Panginoon. Amen. And Jesus is longing din po na to have an intimate relationship with us. Amen. Ready po siya. Handang-handa po siya. Jesus is telling us, amen, that He is our intimately acquainted with us. Sabi niya, and they know me. Can you imagine? I know them and they know me. So mayroong acquaintance. May pakikipag-fellowship. So paano tayo nakikipag-fellowship sa Panginoon? He is completely aware of our own ways. Kung nasaan tayo, interesado ang Panginoon kung nasaan ka na.
Nasaan ka na? Sa training. Kung nasaan na yung level ng faith natin, very interested po ang ating Panginoon in every details ng ating buhay. Amen. He knows our strength. He knows our weaknesses. Kung saan tayo mahina, doon niya tayo pinapalakas. Para magawa po natin yung desire mismo ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. At siya po ang maluwalhati natin sa ating mga buhay. Amen. Kaya ituon po natin yung sincere love natin sa Kanya, faithfully in love with the Lord. In love ka ba? Pag tinatanong tayo, oy, in love siya, tutugunin natin sila, in love ako kay Lord. Yes. Diba? Kitang-kita naman, no? Kahit pinagdadaanan ng sobrang, diba? Hindi nakikita na nalulungkot. May kagalakang naka-store sa puso. Yes. May kapayapaan na nandun sa kanyang puso. Because ang ating pastor is the Prince of Peace. Amen. He is the Prince of Peace. And His joy resides in us. Amen. Hallelujah. Be careful, mga kapatid, that we are not following the faith one. Aware tayo na sinusundan po natin yung right shepherd. Amen. Amen. We need to spend time alone. Kung gusto natin makilala kung sino ang ating Panginoon, spend time alone with Jesus. By reading His Word. Meditating His Word. Amen? Pag-aaralan po natin yung mga makapangyarihang salita ng Panginoon na siya lamang yung bumubuhay na sa atin in reality. Amen. Amen. Hallelujah. Because Jesus is our ultimate needs in this world. Wala na pong iba. Siya na lamang po ang kailangan natin. Amen? Huwag na po tayong patumpik-tumpik. Dapat excited natin everyday na lalaman kung ano pa yung mga word ni God more and more. Digging like we are digging a gold. Amen? Ganun din po mga kapatid, dapat excited din po tayo na dumadalo sa mga church na ganito, church services. Dapat na nga, hindi na tayo pina-follow up yung mga dating. Amen? Dapat tayo na mismo yung excited dumalo Yes. sa mga ganitong gawain. Amen. Amen. Hallelujah. Ito na yung panahon ng pagbabalik loob, mga kapatid. Amen. Hindi po ito yung panahon ng backslide. Amen po ba? Wala na tayong panahon sa backslide, pero panahon natin ngayon para bumalik sa piling ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka siya yung bumalik. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating sarili. Amen. Praise God. Hallelujah. Kapag hindi tayo nag-church, alam niyo po mga kapatid, kapag hindi po tayo nag-church ng Sunday, amen? Magiging, yung Sunday mo, magiging Sinday. Ano gusto niyo? Sunday o Sinday? Patay yung Sinday. Ang ilaw. Sin, kasalanan. Amen? So, during Sunday, nandito tayo lahat dapat. Amen po ba? Pangako nga natin yan sa sarili natin muna. Kasi baka mangako tayo, hindi natin matupad kay God. Amen? So, pag pinapangako natin yan sa ating sarili, panindigan po natin yan. Amen? Hallelujah. At makikipag-communicate po tayo araw-araw sa ating Panginoon to know Him better. To know Him better. Amen? Hindi ako nang babato ha. Babato lang ako ng tama. Amen? Kasi aral sa atin lahat. Yes. Praise God. So, ang ating Panginoon mga kapatid, kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya ng wagas, tunay, amen, hallelujah, pinapatnubayan tayo sa tamang daan. Amen. Praise God. Tama nga ba yung daan na nilalakaran natin? Tama. Amen? Yes. Hallelujah. Sabi niya doon, upang siya po ang ating maparangalan.
Amen. Siya lang po ang ating maluwalhati. And return, mga kapatid, sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, na makipagkaisa tayo sa Kanya. Amen. Ano naman yung pwede nating maibigay? What can we give? Amen. Ano yung pwede nating in return sa bilang mabuting pastor po natin, dakila at totoong pastor? So, ang pwede lang po natin maibigay sa ating Panginoon ang ating puso, ang ating buhay. At habang ibinibigay po natin ang ating buhay, nalalaman po natin kung ano yung nais o kung ano din ang puso ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, katuwang po tayo sa paghikayat ng mga kaluluwa pang nawawala. Amen po ba? Amen. Subok na tayo. Amen. Kasi nasubukan tayo patuloy ng Panginoon. Katuwang niya sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Amen. Siya pa ang, hindi lang po siya yung shepherd natin, kundi siya pa yung bukas na pintuan. Amen. Siya po yung bukas na pintuan at sa sino mang papasok sa kanyang pintuan ay ligtas na. Amen. Pag-apak pa lang ng isa mong paa doon sa pintuan na yun, hatak ka ng paloob. Amen? Sabi nga po sa John chapter 10 verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. So Jesus is the shepherd and the shepherd is the door. Siya lang din yun. Amen. And whoever passes through that door has an abundant life. Buhay, nakalugod-lugod. Woo! Excited ako, Lord, sa buhay na kaaya-aya. Amen. Walang sinumang kaaway, mga kapatid, na kumakalaban na sa atin. Wala nang sinumang kaaway na makakapasok sa pintuan na yan dahil gwardyado na po ng Panginoon yan. Amen. Amen. Ipagtatanggol po tayo ng Panginoon. Haharangan po niya yung mga peking dumadating na mga tagapangalaga. Amen. Siya na po ang humahadlang. Siya na po yung gatekeeper natin. Amen. At tinitiyak po niya na tayo ay ligtas sa loob. Amen. Walang sino mang makakagalaw na sa atin doon. Amen. 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 Katulad nga, in actual situation, di ba? Kahit nasa kulungan, sabi ng gobyerno, protektado, bakit hindi pa rin protektado sa loob? Di ba? Napapatay pa rin nila doon sa loob ng kulungan. Di ba? Pero sa atin, ang Panginoon, kapag ang Panginoon ang umakay sa atin, kapag nasa loob na po tayo ng kulungan na yan, 100% protektado tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Tinitiyak niya na ligtas tayo araw-araw dahil hindi po siya natutulog. Natutulog na ba ang Diyos? Di ba sa awit? Natutulog ba ang Diyos? Hindi po siya natutulog. For sure ako doon. 24/7. Bantay tayo. Amen. Amen? Malamang maraming mga pintuan, mga kapatid, na bukas para sa atin. But we should beware and be careful that we are entering the right gate. Following the right shepherd. Amen. Katulad din po na maraming churches dyan. Around the world, sabi niya dito, this way to heaven. Ito yung church na tamang katuruan. Dito yung church na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. But there's no other way. It is only the way is Jesus. Amen. Amen. He's the only way. Nasa Kanya po yung authority. Jesus already hold that authority. Sabi po sa verse 18 natin, in John chapter 10, yan po ang sinasabi niya, I have authority to lay it down and authority to take it up again. Ano ibig sabihin nun? Jesus Christ didn't just die, mga kapatid. He died with power and authority. Makapangyarihan. At kung namatay siya, He has the power to rise up again. Siya po ay nabuhay muli. Amen? And Jesus Christ, ang mahabaging pastor po natin, na nag-alay ng kanyang buhay, siya po yun. Wala na pong iba. Amen? Sa ating panahon, mga kapatid, ngayon, kailangan na po natin talagang kulungin ang ating sarili sa isang kulungan na kasama ang Panginoon.
sa presensya ng Panginoon. At lumalalim po tayo sa kaalaman, sa knowledge in the Word of God. Amen. At alisin na po natin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Amen. Buong tiyaga po tayo na magpatuloy. Manumbalik, magpatuloy sa takbuhin itinalaga ng ating Diyos sa buhay po natin. Tingnan mo nga yung mga kamay mo. Nakasalalay dyan yung mga wala pa. Amen? Hallelujah. Praise God. And lastly po, sabi ng Panginoon in Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen. Praise God. Sinang pastor natin? Ang ating Panginoong Hesukristo na siyang namatay, nag-alay ng buhay, pero nabuhay muli para sa atin. Amen. At nabigyan tayo ng ganap, buhay na kalugod-lugod at sagana.